Gandang araw po. Ako po si RP ng Jim po. So, natutuwa po tayo ngayon dahil binisita tayo ng isang kliyente natin. Yung last proof of completion natin is para kay Sir Arthur Kayang-o. So, maganda kasi na ma-feature natin to para at least yung mga kapatid natin na interesadong magtayo ng gym business or nasa abroad is makita yung mga opinion ng mga ibang tao kagaya ni Sir Arthur. So, Sir Arthur, paki-describe nyo lang muna yung yung sarili nyo, saan kayong galing, at anong bansa po kayo nag-stay. At ako, taga Bontoc Mountain Province, taga Cordillera kami, ako. So, actually, matagal na akong sa business na ito kasi nung college pa ako, self-supporting ako na nagtatrabaho sa gym. Kaya nakita ko kung paano yung flow itong gym. So, nang nag-abroad ako, yan ang isang iniisip ko na pero noon, ang iniisip ko kung mag-retired ako, gusto kong magpatayo ng gym pero inisip ko, mas gusto kong magpatayo na ng gym bago ako mag-retire. Kaya nandito ako sa Gym Depot. At least, buti na lang nang nakita ko sa YouTube. At sinusubaybayan ko na ito noong 2019 pa na papanood ko na itong Gym Depot. Tapos, sa pandemic ng 2019-20, siyempre nakafocus tayo sa pandemic. Kaya ng 2001 nag-ask na ako ng nagpa-quote ako kay Mr. RP. Pero may binigay lahat yung yung quotation at sabi ko pwede. So yun, pinag-ipunan ko. Tapos yun sanang upahan ko na gym doon sa amin. May hindi kami nagkaintindihan dahil sa sa upa. So, instead na ipangbili ko ibayad ko sa gym na yung dito, pinagawa ko na ng yung first floor doon sa amin. Kaya sabi ko, paggawa ko na lang ito, pwede gawing gym. So, balik ulit ako, nagbakasyon ako ng 2001, halos 8 months ko doon, tumutulong hanggang natapos. Then, yun, nag-focus ulit ako sa trabaho. So, yun, nag-ipon ulit para sa, dito sa gym equipment. Pero, ang sabihin ko lang, lalo na yung mga kasama natin na nasa abroad, medyo tigil yung kung yung, kasi sa totoo, sa Canada ako, sa awa ng Diyos, nakuha ko yung PR ko ng 2016, tapos 2020, nakuha ko yung citizen ko. Tapos 2001, nag-dual citizen ako. So, hindi mamayabang, pero yung karamihan kasi dahil nasa Canada, binubos-bos yung yung pera nila, ang dami doon na nalulong sa casino. Pero ako magka-casino ka pa kung may trabaho ka naman, yung sahod mo, yun ang panalo mo na. So, yun, naipon ko. Kahit naman sa ibang bansa, makaipon pa rin kayo ng lalo na yung may gustong magpatayo ng gym. Marami sa atin na nangangarap din na magpatayo ng gym. Kayang-kaya yun yan. Basta ipon lang, saka yung gastos, saka iwas sa sugal, drugs. Kasi yun ang hindi ka talaga makukuha yung mga pangarap mo kung pagsusugal ka sa mag-drugs. Yun lang ang ma-share ko. Saka, yun, kung gusto mong mag-invest dito sa atin, kaya naisipan ko talaga noon pa, nag-invest ako dito, nagtyagaan kong nag-upa lang ng one room doon. May nagsasabi na mag-upa ko ng apartment, sabi ko, yung upa ko sa one room ay $500 Canadian. Kung uupa ko ng apartment 1,200. So, yung 700, almost, laki ng pera yun dito. Almost, na yun 30,000. Isipin mo yun, 30,000 within 10 months, 300 na yun, naipon. Laking bagay yun. Malaking bagay yun. Yun ang kaya, sa mga kasama natin na OFW, ako considered pa rin ako, tinuturing ko pa rin sarili ko na OFW. Pero ka na kasi, dual citizen ka na kasi. Maka-dual citizen ako.
Pero yun, kahit saan ako punta, kung may magtatanong, OFW pa din sabi. Kasi Gaano ka nakatagal, sir, sa, ano, sa Canada? 9 years. 9 years. na. Sir, yung kanina kasi sa usap natin, ano, so, ilang taong ka na? Yun, 49 ako. 49 ka na. Kung sana, matanda na ako nang napatpad sa Canada, 40 years old. Kung sana 30 years old ako, 25 years old, ay, mas okay. At least medyo may kaunting na ipon-ipon. Pero, kunyari, kagaya ko, kasi, hindi tayo naglalayo ng edad, eh. Ano yung, kung babalikan mo yung, ano, yung panahon, ano yung siguro pwede mong gawin na iba para ma-improve yung buhay mo? Ay, yun, noon pa gusto kong mag-business, kaso minsan inisip ko na kulang-kulang ng pupunan, lalo na itong gym. Noon ko talagang balak na magtayo ng gym. Actually, nagtrabaho ko ng government for almost 7 years, pero hindi ko pa hindi ko pa makapag-business ng gym kung sakali. Pwede siguro kung mag-loan ako, kung baga mag-loan ako ng pwedeng mag-loanan para makawa pangbayad sa gym. Pwede naman sa mga nagtatrabaho sa government kasi mayroon namang loan. Pwede yung i-invest, yung at least pwede pa rin makapag-business, maka-avail, maka-start. Sir, kwento mo yung ano, kwento mo yung usual na nasasabi ng mga matagal ng mga Filipino na nasa Canada, ano yung mga plano nila sa buhay. So, para ma-share natin doon sa mga ibang mga baguhan pa lang na nag-abroad, para at least makapulot sila ng aral dito. Sa totoo, kasi ako, kung day off ko, doon ako nagtatambay sa kasi sa Alberta ako, sa West Edmonton Mall. Halos lahat ng karamihan na matatanda, doon nagtatambay, doon kami nagkita-kita. Sa una, natutuwa ako, nagkwento sila, anong yayabang magkwento, sasabihin, ay ako 30 years ko dito. Yung isa, ay ako 40 years ko dito. Pero at the end yung kwento nila, ang sasabihin, ay kung may pinagawa sana akong bahay sa Pinas, gusto ko nang umuwi. Yun ang may share ko, kung baga yung mga nag-uumpisa pa doon, pwede kayong mag-ipon-ipon at least makapagpatayo man ng bahay dito sa Pinas. Kasi hindi nyo alam, pagtandaan nyo, kagaya yung mga matanda na nagtatambay doon sa mall, na kung isipin mo, yung nasa isip pala nila, uuwi dito sa Pinas. Kaso wala silang uwian. Meron naman silang mga pamilya dito na mga kapatid, pamangkin, pero sabi ng isa, okay lang kung isang buwan ka lang titira doon. Kung taon, tapos siyempre kung hindi ikaw ang gagastos, siyempre iba na yung trato nila sa'yo. Yun yung sabi ng iba, kaya yun. Pero sa totoo, ang marami doon na gustong umuwi dito, lalo na yung mga tumanda na. Kaso, yun, wala silang naipundar dito kasi doon sila nag-focus sa Canada. Yung ano, sir, yung kwento mo, yung mga tumataya ng loto, kamo na Filipino, pag nanalo sila, anong gagawin nila? Yan ang nakakatuwa kasi ako, tumataya ako ng loto minsan. Mga karamihan nagtataya, mga Pilipino, nagpipila kami. Ang nakakatuwa, yung iba sasabihin, kung mananalo ako, uwi na ako ng Pinas. Lahat ng mga tumataya, ganun lahat ang sinasabi, kung manalo, uwi ng Pinas. Wala man lang magsabi ng kung mananalo ako, ay, pagtatayo ako ng negosyo dito. Iba yung sasabihin, so, ibig sabihin, dito yung yung puso nila. Mas gusto nila mag-stay dito talaga. Katulad niya, sir, marami kasing gustong pumunta sa ibang bansa. Kasi nga, totoo yun, maganda naman yung standard of living kasi sa ibang bansa. Pero kasama yun nun, yung cost of living mataas din. Pero kwento mo yun, di ba, ang tagal mo na sa Canada. Pero kung bibigyan ka ng choice, saan mo ba talaga gusto mag-stay? Although, citizen ka na doon. Saan mo mas gusto mag-stay? Sa akin, mas gusto ko pang mag-stay dito sa Pinas. Kung meron kang mapagkikita, kahit malit na negosyo, basta at least makuha mo yung gusto mo, at least hindi ka mangungutang, at least mabayaran niya yung mga expenses mo. Okay, yun din ang sasabihin ko, yung mga may negosyo dito, may magandang trabaho, may magandang position dito, okay lang dito kasi doon, okay naman ang buhay doon. Kaso,
pag nandoon ka, siyempre, bayaran mo lahat yung mga ano doon, yung mga expenses, lalo na kung mag-mortgage ka. Laki yung mag-mortgage ka ng bahay, parang yun na yung ano, yung sahod ng isa para sa mortgage, sa bahay, sa sasakyan, yung mga mabayaran doon. Eh, kung mag-asawa kayo, yung sahod ng isa, parang yun din ang expenses yun. Okay, so far na kahit parehas din dito, pero ang kuwalang doon, siyempre minsan, meron tayong mag-asawa, hindi nagkikita. Minsan-minsan lang kasi yung trabaho. Hindi kagaya dito sa atin na iilan lang nagtatrabaho sa gabi, mga nurses, police, yung mga security, yung karamihan, daytime lahat yung karamihan nagtrabaho dito. So sabay-sabay lang pamilya sa gabi. Doon, pwede naman doon, pero karamihan, lalo na kung mag-two jobs, ang mahirap kung may dalawang trabaho mo. Kasi wala ka ng oras sa pamilya, kasi yung trabaho mo dalawa, yun ang mahirap doon. Mag-asawa pa sila noon. Eh, paano kunyari, yung sabi ko kinukwento ko sa yung barkada ko, yung single parent siya, kukunin niya sa Pilipinas, yung mga anak niya, sa tingin mo, gaano kahirap yung magangyaring ganoon? Ay, mahirap. Talagang mayroon kasi doon, below sa hindi ko alam kung 12 years old, kailangan may nagbabantay sa kanila. Lalo na kung mga bata, kailangan kung mag-aral yan, kailangan kahit may school bus, kailangan ikaw ang magsakay sa bus, tapos kung uuwi, kailangan nandun ka na maghintay kasi hindi nila ibababa yung anak mo. Ganun? Kung walang yung maghintay sa mag-fetch doon. Kailangan talagang nandun yung parents na maghintay. So, yun ang napakahirap, lalo na kung bata. Okay, kung college, kasi wala naman siya. Pwede pa magtrabaho na. Oo. Pero kung mga below 12 years old, ay yun ang mahirap kasi kailangan may isang magbabantay sa kanila. Pwede kung may parents kang sabay mo yung parents mong kunin para siya magbantay. Pero kung nag-isa ka, talagang mahirap talaga. Shout out kay Beng. Beng, makinig ka. So sir, babalik tayo dun sa ano. So, ito ngayon yung pinundan mo ngayon, itong gym business, tapos sarili mo yung pwesto. Yun yung kagandahan kasi niyan. Pag sarili mo yung pwesto, talagang, sabi ko nga, putol kamay pag hindi ka kumita ng pera dyan sa business mo na yan. So, bottom line, bakit ka napasok dito, ba't mo naisip itong ganitong klaseng business? Sa totoo, nung high school pa ako, medyo may na-encourage ako sa mga bodybuilders. Noon, gumagawa na kami ng mga simento na mga barbell, dumbbell. Yun, ng college. Siyempre, meron na ng gym. Doon na ako gym. Tapos, at the same time, nag-working student ako na nag-part-time sa gym. Doon ko nakita itong business. Kasi ito, at least lifetime, saka health yung pinopromote mo, kahit matanda. Pwede ma-remember ko yung isang kasama ko noong college ako na nagpa-part-time sa isang gym. Meron akong isang customer na matanda na retired ng film na investigator. So, nag-retire siya at the age of 65. Pero after 10 years, nakita ko ulit siya. Parang hindi tumanda, parang 50 to 60 years old pa rin. Sabi ko, ito yung maganda. Saka sa akin, talagang kahit kumbaga mag-retire ako, diyan na ako magtatambay, parang yung business mo na yun, parang naglalaro lang, tambay ka lang, pero kumikita ka na. Tapos parang yan nandin ang tambayan mo. At least maganda, saka ma-maintain mo yung health mo. Yun ang matagalan pa siya. Kahit na may mga anak ka na, may anak na andyan pa talaga. Andyan pa yun. Saka pwede mong ipamana sa mga anak mo. Kasi sa akin, nung nagpa-part-time ako ng gym, yung mga ari ng gym, may mga anak sila na medyo bata pa ganito. Ngayon, malalaki na, may pamilya na, pero yun, nandun pa din ang gym. Tinamana pa din ang gym sa kanila. Yun yung literal na marami lang napalaking katawan ng gym. Sa kanila, yun din ang nagpaaral sa kanila. At the same time, hanggang ngayon, yun din pa rin ang business nila. Yun yung kagandahan talaga. So sir,
bago natin tapusin, ano yung pwede mong maibigay na tips or lesson para doon sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa na gustong umuwi ng Pilipinas at magkanegosyo? Ang masabi ko lang, kasi kung pwede, kasi sa akin, sa totoo, yung sasakyan ko sa Manitoba, unang sasakyan ko na 2008 na van na Chevrolet Uplander, hanggang ngayon, yun ang sasakyan ko hanggang ngayon, iniwan ko yun. Tapos yun din ang gamit-gamit ko sa trabaho. Kasi yung iba, okay naman nakukuha ka ng brand new, at least mabayaran mo within 5 to 7 years. Eh kung yung brand new, ang pinakamamaba, 45,000 or 50,000. So kung nabayaran mo yun ng 5 to 7 years, eh huwag kang nang mag-update ulit ng sasakyan. Yung another 5 to 7 years, makapagkuha ka na ng isang buong gym na Makakaipon ka na nun. Makaipon ka ng ganon. Yung 45,000, isang malaki at magandang gym yung makukuha yun. At least yun ang ma-share ko lang. Huwag lang yung payabang-yabang. Hindi kaya-gaya yung iba. Dahil sa Facebook, yung iba, matatapos na yung mortgage nila sa sasakyan for nabayan ng 3 years. Tapos mag-update. So, back to zero ulit yun. Eh, dahil lang sa gustong i-post sa Facebook, nilike nila ng 1 second. Tapos yun, babayaran mo ng 5 years. Pero yan ang sa akin, huwag payabang. Ako sa totoo, minsan natutuwa ako doon sa kung nagpaparada ako sa mall. May mga kababayan natin na titignan ako kung baba ako sa sasakyan ko, titignan ako sa hanggang ulo. Tapos sabi na, luma pa lang sasakyan. Sabi nila, sabi ng isip ko, natuwa ako. Sabi ko, hindi mo alam yung sasakyan ko na luma. 3 bagong sasakyan ang kapalit niyan na naipundar na sa Pinas. Nakapundar ako ng bahay, nakapundar ako ng gym na yung building na yung paglalagyan mo ng pwesto. Lalagyan ko ng pwesto saka itong gym. Kaya minsan natutuwa ako sa hindi sa pagyayabang, kung pwede, yun pa din. Kasi hindi ka talaga makapag-ipon doon, lalo na kung yung lifestyle mo. Ang una, yun nga, kasi yung mga sasakyan, is okay kung makakuha ka ng bago kasi gamit mo yan within 20 years. Yung mga sasakyan po, 2008 hanggang ngayon, so ilang taon yun, second hand pa. How much more sa bago na nabayaran mo, at least magamit mo within 20 years. So kung natapos mo yun, ang una mong is save. Yun na, yung gusto mong business dito sa Pinas. At least meron na. Dahil sa totoo, lahat yung karamihan, no choice kasi sa totoo lang. Ang karamihan, kung may business na sa Pinas, mas gustong umuwi na dito sa totoo. Totoo yun. Salamat, sir. Alam niyo, sabi ko nga kanina nung nag-uusap tayo, ang dami ko natutunan doon sa conversation natin. Although, alam mo yun, yung parang natural yung flow. Kaya sabi ko nga, maganda na ma-video natin kasi sa tingin ko, mas maraming makakapulot kasi ng lesson dito sa mga napapag-usapan natin. So, sir, maraming salamat talaga sa tiwala. By the way, si Sir Arthur, tapos na yung gamit, pumunta siya rito para ma-inspeksyon. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi, alam mo yun, yung siyempre hindi birong tiwala yung maibibigay mo dun sa isang kumpanya, sa isang tao, para pagkatiwalaan ng ganung kalaking pera. By the way, sir, medyo malaki yung order mo sa akin. Pero magkano yung down payment mo sa akin? 20,000 lang. Yun ang nag-order ako ng worth 500. Saka 20,000 lang talaga yung down ko. So, ngayon na saka yung expected na yung day, talagang mas maaga pa sa Salamat, sir. Salamat. Saka nagpapasalamat din ako kay Sir Arte. At least meron siyang ganitong business na at least makatulong sa atin, lalo na sa atin na mahilig sa ganitong business. Salamat, sir. Salamat, sir. Sige, sir. So, ako po si RP ng Jim Tipo. Maraming salamat po.